sapagkat ang warfare ngayon, hindi padamihan ng tao, kundi palakasan ng kakayahan. Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, mga bagong gamit pandigma ng Pilipinas e-deploy sa West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Ang headline dito sa amin, Navy prepares revamp West Philippine Sea Order of Battle. Ano ba ibig sabihin nun, Rear Admiral? Alam mo, sa pinakasimpleng pagka-explain natin yan, Joel and Weng, ibig sabihin nito ay yung ating naval component ng Western Command and Northern Luzon Command ay pinapatibay natin. Sapagkat ito ang humaharap sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc at sa mga Northern Islands natin. When you say pinapatibay, ano po ang mga component po noon, Rear Admiral? Kumbaga, pinapalakas natin yung kanyang command and control, tinaasa natin yung kanyang table of organization rank from an 07 or 1 star to an 08 or 2 star, Rear Admiral, from Commodore position to Rear Admiral. So, And then makakaroon ng additional forces yung ating mga kit units at yung ating Philippine Marine Corps and the other naval units na assigned sa kanila. So mga ilang tauhan po ang idaragdag natin doon sa dalawang command para mapalakas yan, Rear Admiral? Hindi tayo nagbibilang ng warm bodies lamang, Weng, kundi yung mga capabilities. Okay. I-enhance yung overall capability ng mga naval operating forces na ito. Okay. Pag sinabi pong palalakasin ng capability, kasama dyan ng resources, Rear Admiral? Yes, kasama yan. Ang example nito, Weng, is we don't only count the warm bodies, but let's say we enhance the capability for cyber. We enhance the capability for maritime domain awareness. Yun ang, sapagkat ang warfare ngayon, hindi padamihan ng tao, kundi palakasan ng kakayahan. Okay. Sabi po dito, sorry Joel, yung mga units natin dyan ay magiging equivalent na ng division? Ganong kalaki yan? Hindi in numbers. Oo. Hindi in numbers. Sapagkat ang isang infantry division is around 5,000 to 6,000 people. Hindi in terms of numbers, but in terms of capability. Like let's say yung mga barko natin. Yes. Yung mga bagong barko na parating, ang kumbaga sa lumang panahon, ang 4 na barko na luma ay mas malakas ang kakayanan ng isang bagong barko, isang modernong barko. Parang ganon. So yung mga paparating nating bagong barko, dyan ang primary deployment nila? Ganun po ba yon? Para mapalakas yung kanilang capacity? Yes, Weng, sapagkat batay din sa comprehensive archipelago defense operations na ginagawa natin to implement the concept, yung ating mga modernong barko ay kailangan mailagay sa western side ng bansa at sa northern Luzon side ng bansa para high seas na ito, Weng. Opo. At ang kinakaharap natin dito ay sa modernong adversary. Okay, siguro para malinaw lang yung pinag-uusapan natin. Pag sinabi nating Western Command, ano po ang sakop nito, General, at saka yung Northern Luzon Command? Yun, ang Western Command, ito yung ating unified command ng AFP, meaning to say Navy, Air Force, Army unit ang nandoon, Opo. facing the West Philippine Sea. That's in Yung Northern Palawan. Luzon Command naman, ito ang humaharap sa northern part ng Luzon. Okay, tama po ba? Kasama dyan yung Bajo de Masinloc, Yes. Batanes, Babuya Group of Islands, Benham Rice. Yan yung mga mahihirap marating, Rear Admiral Mga ilang araw bago Yung ka mga mahirap makarating. marating. Oo, kasi yung mga barko natin nung nakaraan na yung mga maliliit at kulang pa sa capabilities. Okay, ito po nabanggit nyo, from Commodore Weng, Yes. magiging Rear Admiral ang mamumuno, no? 2-star. 2-star. Diyan. Does that mean ikaw na yon, Rear Admiral Trinidad, sir? Alam mo, kung saan tayo mailalagay ng ating pamunuan, tayo sumusunod lamang. Pero marami namang capable sa Philippine Navy na pwede mamuno sa ating mga bagong command. Okay. Ang aking concern lang po rito kasi alam mo, ang pilit natin iniiwasan, Weng, maglagay tayo ng mga gray ships dyan. Ano, Oo, totoo yan. Does that mean with this revamp ng Order of Battle dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral, dadamihan na po natin yung mga gray ships? Okay, before that, Joel, hindi naman ibig sabihin na pag tinaasan yan, dahil walang gray ship at makakaroon ng gray ship. May gray ship naman kahit ngayon. Kahit At may ngayon. kanya-kanyang patrol plan naman under
Westcom and Norcom. Mhm. Pero with the advent na may mga parating pa tayong mga bagong kagamitan, bagong barko, kamakailan lamang na i-launch na sa Korea yung isang isang bagong corvette natin. So ito ay makasama na in anticipation of the forthcoming capabilities ng ating Philippine Navy. So may mga gray ships naman, madadagdagan pa. Okay. Ano po yung capacity ng mga i-deploy natin na bagong barko dyan sa Western Command at Northern Luzon Command, Rear Admiral? Anong kakayahan? Oo, kasi sabi mo kanina yung 4 na lumang barko ay mas mataas pa yung kapasidad ng isang bagong barko. Ganun ba yung equivalent nun, Rear Admiral? Yes, kasi kung dati-rate line of sight or you have to be there to know what's happening para makita mo, matanaw mo. O yung mga sensors mo ang maabot ay medyo malapit lang. Yung mga bagong barko natin ngayon, you don't have to be there physically, ay alam mo ang nangyayari. Sapagkat ang mga sensors mo, mas malakas ang kakayanan. May awareness ka, may battle space awareness na yung commanding officer. Greater compared to the old ships that we had. What is the goal? Ano ang gusto nating puntirihin dito po sa pag-revamp po natin sa Order of Battle dyan sa West Philippine Sea? Ito lamang ay alinsunod sa guidance ng ating Commander-in-Chief that we are now shifting to external defense. And in implementing the archipelagic defense concept, we are doing archipelagic defense operations. Okay. So we have to be ready for ito implementing ng guidance ng ating mga pamunuan. O, tsaka syempre meron na tayong mga batas para din na nagde-define ng ating archipelagic border, hindi po ba? At saka para yun ang mas sigurado mapoprotektahan ng ating hindi lang Navy kundi ng mismong command do sa dalawang command na yan ng AFP. Yes, Weng. Kasama yan sa ating mga support to law enforcement functions in order to safeguard our maritime zones and archipelagic sea lanes. Okay, sabi po dito, nire-revamp ang Order of Battle. Hindi lang ito, nasa isip ko, pakitama po ako, mali ako, Rear Admiral, hindi lang ito persa, hindi lang gamit, hindi lang barko, kundi pati strategies. Kasama po ba yan? And kung paano natin tutugunan yung challenges ng bullying ng China dyan sa West Philippine Sea. I mean, hindi lang tayo... Yes, Weng. Sapagkat yung guidance ng ating Commander-in-Chief was a policy pronouncement. From the Defense and Security, DND and AFP, may kaukulang strategy kami to implement the policy. Ito ba ay bagay na pwede niyong isa publiko or dahil operational procedure ito, hindi pwedeng malaman ng publiko? Yeah, suffice it to say, your AFP has the appropriate strategy to be able to implement the policy of the government. Malaki po bang pagbabago doon sa strategies natin, Rear Admiral? I would say Weng, malaki sapagkat dati natin nakatuon yung AFP ninyo sa panloob na sitwasyon, internal security. So when we look at the external picture, it would mean changes in the way we do things, the organization, the capabilities, manpower, personnel, lahat ng dimensions ng ating AFP. Pero hindi naman ito nakatuon lang sa China, Rear Admiral. Kapag sinabi mo external challenges kasi parang China lang naman ang challenge sa atin from external forces. Hindi ito nakatuon sa kahit anong bansa, but this is actually to give the Filipino people an armed forces that they truly deserve. One that is prepared to ensure the integrity of our archipelago. Okay. May mga nagtatanong, may kaugnayan ba yung pagbisita ni Defense Secretary Hegseth dito po sa pagbabago po ng Order of Battle dyan sa West Philippine Sea? I would say kung directly, bago kasi actually matagal na plano ito. Itong pag-enhance ng ating capabilities. So directly, wala naman. But indirectly, we have to look at it from a comprehensive picture, Joel. Dumalaw si Hegseth na unfreeze yung ating support from the U.S. government. May CADSI tayo, may shift to external defense. All of this, when taken collectively, would show that the picture right now is maritime in nature and external in orientation. Matagal na po may proposal, bumuo tayo ng West Philippine Sea Command. Yun po ba isang bagay na kinukonsidera ng AFP o ng Navy? Yes, kasama yan sa mga considerations right now. Yung input ng ating mabuting senador, si Senator Tolentino, for a West Philippine Sea Command. Kung sakali It's po sa also undergoing deliberation. Under deliberation na siya. Malapit ng palawakin ng Philippine Navy ang mga naval force unit nito na nangangasiwa sa West Philippine Sea,
at mga katubigan malapit sa Taiwan para mas may pagtanggol ang interes ng bansa sa gitna ng lumalaking paninindigan ng China, inaprubahan kamakailan ng Department of National Defense ang reorganization ng Naval Forces West hanggang Western Naval Command, at ang Naval Forces Northern Luzon hanggang Northern Luzon Naval Command. Sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang Naval Forces West sa Puerto Princesa City, Palawan, ay isang naval unit na namamahala sa maritime security sa Palawan, kabilang ang mga pag-angkin ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Samantala, pinangangasiwaan naman ng Naval Forces Northern Luzon sa San Fernando, La Union ang maritime security sa Panatag Shoal, Balantang Channel sa Hilaga na nakaharap sa Taiwan, at ang Philippine o Benham Rise sa Silangan. Ang parehong mga unit ay kabilang sa mga nasa harap na linya na nakikitungo sa mapilit at agresibong aksyon ng China. Ang China sa mga nakalipas na taon ay pinatindi ang pagiging agresibo nito sa South China Sea, na halos buong-buo nitong inaangkin, at sa paligid ng Taiwan, kung saan plano sakupin ang isla sa pamamagitan ng puwersa. Sinabi ni Trinidad na ang pagpapalawak ay dahil sa pagtaas ng kahalagahan ng parehong puwersa ng hukbong dagat. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.